Magandang araw po mga kawangis ko kung saan mang dako ka man ng mundo. Ito ay inyong lingkod Anton Olzon sa mga kapwa ko OFW dyan, lalong-lalo na sa Middle East. Yung side sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa akin, please subscribe my channel and like my videos. Kung ngayon, pag-uusapan natin po yung tungkol po sa bangga ng dalawang Chinese vessel, yung Coast Guard pati ang kanilang pang-military na na barko. Pero bago natin puntahan ang kanyang videos, yung nagdaang linggo, nagpalipad din sila ng raketa dyan sa West Philippine Sea, yung mga Chinese. Ang lakas po, kitang-kita dito sa Puerto Princesa, ang lakas po yung pagputok. Tapos ngayon, binubuli na naman nila yung Philippines vessel, yung mga barko ng mga Pilipinas. Naku, hindi na to. Kakaalarma na to. Panoorin natin po. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. We have medical personnel on board. Should you need any assistance, we are willing to provide assistance. Over. O, di ba? Malinaw na malinaw pa yan malinaw na malinaw pa yan sa sabaw na atat yung mga Chinese na bumbahin ng tubig yung Philippines vessel natin. Ngayon, ang natuloy sa kanila, nakarma sila. Basag yung puwitan. Dapat nga namatay na lang sila eh. Dapat lumubog dahil sa talagang galit na galit yung mga Chinese. Mula kung anong kinakagalit nila, hindi naman nila yan, hindi naman nila katubigan pa yan ng Palawan, sa amin pa yan. Scarborough sa amin pa yan. Sa pa yan ng Palawan yan yung yung pinagtatalunan nila dyan.
Dahil sa kahirapan, dahil sa mahirap ng Pilipinas, ganun na lang ginagawa, binubuli na lang. Tignan mo, parang lagi na lang binubuli yung mga pambarko natin. Kaso lang hindi na tayo pwedeng makipaglaban sa kanila kasi nga mga superpowers po yung yung China. Kaya lagi na lang diplomasya ang mangyayari sa atin. Kasi nga, yung nagdaang araw, ito mayroon pa naman videos, yung nagdaang linggo, palipad din sila dyan ng rocket sa sa West Philippine Sea, tapos talagang sumabog, kitang-kita dito sa Puerto Princesa. Tingnan nyo, panoorin natin. Ayun. Kanilang mga space rocket debris, tulad na lamang na nangyari sa Palawan, na nakuhanan pa ng video ng mga netizen at maging ng Philippine Coast Guard ang pagbagsak ng mga parte ng Long March 12, isang rocket ng People's Republic of China. Ayon sa mga nakasaksi, isang bagay ang kanilang naaktuang umaapoy o umuusok at pagbagsak nito ay nagdulot ng pagsabog at pagyanig ng lupa. Paano na lang kung ito ay tumama sa mataong lugar sa Pilipinas o sa isang barko na naglalayag sa West Philippine Sea sa gawing Palawan? Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, tama ba ang ganitong turing ng China sa atin? O diba? Parang sunod-sunod na na kalukuhan ang nangyayari sa ang ginagawa ng mga Chinese. Parang tuloy-tuloy na yung mga kalokohan nila. Dahil alam naman nila na yung Pilipinas talaga isang bomba lang ng mga superpower nilang mga kagamitan, baka mapulbos na kaagad. Kaso lang una-una kasing maapektuhan dyan ay yung lalawigan ng Palawan. Yung maapektuhan kami dito sa Palawan. Kasi sobrang lapit lang kami dyan sa West Philippine Sea. Lalong-lalo pa yung munisipyo ng Kalayaan. Naku, kung alam nyo yung munisipyo ng Kalayaan, naku, harapan lang sila doon sa ginawa nilang fake na na isla, di ba? Kaya hindi po maganda na gano'n na lang ang mangyayari. Dapat pagyamanin natin yung Pilipinas. Dapat dapat yung mga politiko dapat pagyamanin nila, magtrabaho silang maganda, hindi yung panay lang korap para makabili sila ng mga kagamitan. Huwag na tayong umasa kasi ang nangyayari kasi parang umasa lang tayo sa Amerika, Amerika, Amerika. Yung pambubuli na to, tagal na to hindi mabigyan ng hindi mabigyan ng hustisya. Naku, kawawang mga Pilipino. Kasi ang ibang, alam nyo lang yung minsan, ang iba hindi na nababalita yan sa mga mainstream media Ang iba hindi na nailalagay sa social media Yung lalong-lalo pa doon sa mga mangingisda. Naku, kawawa namang mga mangingisda namin dito sa Palawan. Grabe ang mabuli ng mga Coast Guard dyan. Tinataboy sila, minsan binabangga sila yan ng mga Chinese Coast Guard. Pero hindi na yan nababalita sa mga mainstream media yan Kaso lang talagang nagiging, tawag dyan, nagiging magagalitin na yung China. Kung umasta sila, kala nila yung kadagatan sa kanila yan sa, naman yun, sa Pilipinas yan Ang tanong kasi diyan, kailan kaya mariresolve ang mga issue na yan? Sana as soon as possible marisolta kasi ang kawawa dito yung mga taga-Palawan ng mga mangingisda, yung mga panindan nila, yung mga kuha nila, wala na. Doon na sila pumupunta sa ibang area. Ay hindi naman doon maraming isa sa ibang area Ngayon ang nangunguha naman ngayon yung mga Chinese, yung kanilang mga mangingisda diyan, yun na naman tumatambay diyan. O anyway mga kawangis ko, yan muna yung update natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe muna sa channel ko, unlike sa mga videos. Sa ngayon, bye-bye muna tayo.